Magandang araw po sa inyong lahat, kakabsat, and welcome sa Usapang Tito Manny. Meron na pong umagaw sa trono ni Erwin Tulfo sa pagiging consistent number 1 sa senatorial surveys. Pero yan naman po ay ayon sa pulso ng Pilipino. Although sa halos lahat ng survey firms, number 1 po si Erwin Tulfo. Ngayon, sino kaya ang pumalit sa kanyang pwesto? Babala po sa mga hindi naniniwala sa mga survey firms, huwag na lang po kayong manood. Dahil pagpipilitan nyo na naman na dapat sa kalye survey tayo magbase ng senatorial survey. Inyo na lang po yung kalye survey ninyo. Basta ako magpapatuloy po akong maglabas ng survey ng mga legit na mga survey firms. Call it whatever you like, call it fake, call it bayaran. Pero bago kayo magsabi noon, siguraduhin nyo lang na hindi fake at hindi bayaran yung inyong mga kalye survey. Anyway, 28 names po ang lumabas na top dito po sa survey ng Pulso ng Pilipino. At ito ay ginanap noong February 17 to 22, 2025. Respondents were all bona fide registered voters and were asked the following question. You are aware that there will be an election on May 12, 2025. If the elections are held today, who among those in the list of senatorial candidates will you vote for? You can choose 12 names in the list. Binigyan po sila ng 63 na pangalan ng mga senatorial candidates. Although originally po, there were 66 candidates, pero dahil nag-withdraw na si Chavit Singson, si Doc Willie Ong at si Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos, 63 na lang po yung mga contenders para sa 12 slots sa midterm elections. So ito po yung top 28 ayon po sa pulso ng Pilipino. And as usual, umpisa po tayo sa baba, rank number 28 going up to top number 1. Meron pong statistically tied, meaning iba-iba man ang kanilang percentage points, pero dahil sa margin of error, nagiging statistically tied po sila. At ang unang tie po natin para sa pwestong 26, 27, and 28. Apat na pangalan po ang magtutunggali para sa pwestong 26 to 28 at sila ay sina Apollo Quiboloy, Calio de Guzman, Teddy Casino at si Vic Rodriguez. Tie rin sa rank 23 to 25, meaning kahit na sino sa kanila pwedeng pumunta sa pwestong yon ay sina Ariel Querubin at si Jimmy Bondoc. Tayo naman sa pwestong 20, 21, and 22, sina Bonifacio Bosita, Rodante Marcoleta, at si Philip Salvador. Mag-aagawa naman ng pwesto sa rank 16, 17, 18, and 19, sina Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Gringo Onasan, at si Benhur Abalos. Going up to rank number 13 to 15. So ang dami po ang daming nag-i-statistically tied. Pero mamaya po, ibase natin sa kanilang percentage points. So now, from 13, 14, and 15, we have Camille Villar, Amy Marcos, and Willie Revillame. Sa top 12 naman natin, maglalaban sa pwestong 11 to 12, si Francis Tolentino at si Ronald Bato de la Rosa. Pwestong 9 to 10, Manny Pacquiao at si Abby Binay. Rank number 7 and 8, pwede po sila magpalitan dito. Si Ben Tulfo at si Pia Cayetano. Sa pwestong 4, 5, and 6, Ping Lacson, Bong Revilla, at si Lito Lapid. At statistically tie para sa pwestong 1, 2, and 3, andyan po si Tito Soto, si Erwin Tulfo, at si Bong Go. So kapag statistically tie at dahil sa Mayo pa naman ang eleksyon, magbabago pa rin po ang ranking ng mga senatorial sa to. So ngayon, ibase naman natin sa percentage points nila para malaman natin ang ranking nila. Aalisin po natin yung statistically tied na yan. We go by the percentage points para makita natin ang ranking ng 28 senatorial candidates who made it to the top. So umpisa tayo sa rank number 28 with 4% voter preference points, Teddy Casino. At number 27 with 5%, Calio de Guzman. Sa pwestong
26 naman, Apollo Kibuloy with 7%. Rank number 25, Vic Rodriguez with 9%. Pataas naman po tayo sa rank number 24, Ariel Kerubin with 10.3%. At sa ranggong number 23, Jimmy Bondoc with 11%. So pataas naman tayo from rank 11 to 22. At rank 22, we have Rodante Marcoleta with 14%. Sumunod, at rank 21, Philip Salvador with 14%. So dahil parehong 14% si Philip Salvador at si Rodante Marcoleta, pwede po silang magpalitan ng pwestong 22 and 21. Going up at rank number 20, Bonifacio Bosita with 14.5%. Rank number 19, Bam Aquino with 16%. Sa rank number 18, we have Gringo Onasan with 17%. Next, on number 17, Francis Kiko Pangilinan with 19%. Number 16, Benhor Abalos with 21%. Number 15, Amy Marcos with 25%. Number 14, si Camille Villar with 29%. And at number 13, Willie Revillame with 30%. Ngayon, tunghayan naman natin yung top 12. At number 12, Bato de la Rosa with 32%. Number 11, Francis Tolentino with 33.4%. Number 10, Manny Pacquiao with 35%. Pataas na po tayo. At number 9, Abby Binay with 35.5%. Number 8, Ben Tulfo with 39.8%. Sa ranggong 7 naman, si Pia Cayetano with 41%. 6 names to go. And at number 6, Bong Revilla Jr. with 45.7%. At number 5, Ping Lacson with 46%. At number 4, Lito Lapid with 48.1%. At sa first 3 slots kung saan statistically tied si Bongo, si Tito Soto at si Erwin Tulfo, pero kung ang pagbabasihan po natin ay ang kanilang percentage points. Top number 3, Erwin Tulfo with 54%. Number 2, Bongo with 55.3%. At ang bago pong nakakuha ng top number 1, si Tito Soto with 56.5%. So for the first time, well, as far as I can remember, sa lahat ng nilabas natin ng mga survey firms, lagi pong nasa number 1 si Erwin Tulfo. And this for me is the first time, although baka meron po akong nakaligtaan, number 3 po si Erwin Tulfo at si Tito Soto ang number 1. So dito po sa 2025 Midterm Senatorial Pre-Poll Survey, for now, dahil ang tanong naman po kung ngayon gaganapin ang eleksyon. So for now, this survey shows 9-3 in favor of the BBM administration. Pero siyempre, standings can still change habang nagpo-progress po ang kampanya. So, for the top 3, meron po tayong 3-way statistically tied, pero with top honors going to Tito Soto for being top number 1. So ayan, 28 names po ang kasama sa top senatorial balls ng pulso ng Pilipino. Kasama ba dyan ang inyong kandidato? Kung hindi man, tulad na sinasabi ko sa nakaraang videos natin, magpursige po kayo, magtawag kayo ng mga kakampi ninyo para yung mga kandidato yung nangungulelat ay mapunta naman sa top 12. O kahit na top 15 man lang. Kasi yung 13, 14, 15, may pag-asa pa pong makasilat yung mga yan. Pero kung 16 downwards, medyo kailangan po ng double time para umangat ang inyong mga kandidato. Kayo po, anong pwesto naglanding ang inyong mga kandidato? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.